ito yung magandang laban. Kasi dito, sa resultang makukuha natin dito, makikita natin kung kayang matapatan ng modified na click yung all-stock na Aerox. Nakapanggilid to. So, yung CVT nito, hindi na siya stock. Pinalitan na siya ng set. So, mamaya malalaman natin kung ano yung set na pinalit dyan at makikita nyo kung ano yung difference ng naka-CVT set compared sa mga naka-stock na yan. Una ng konti ito eh. Una siya ng konti, slight lang ayan, no? Nauna siya ng slight. Hindi ko sure kung naka-ES siya eh. Parang medyo malapit na sa palpa. Mamaya may papakita ko sa inyo or may mapapanood tayo na ikakagulat nyo. What is up, Moto Arc here? At sa video ito, dahil medyo maulan pa sa labas, no? Medyo bumabagyo ngayon, daming binabaha. Stay safe sa inyo mga bossing. Gagawa muna tayo ng reaction video dito sa isa sa video ni Kapwa na in-upload niya lang recently. Itong video na to nagustuhan ko at may mapupulot kayong aral dito. Ito yung pinag-compare niya or din-drag race niya yung tatlong Honda Click mga bossing. Tapos sinama niya yung isang Aerox. Since fan tayo ng pag-upgrade din or pag-modify ng CVT, pag-experiment, may nagustuhan ako dito mga bossing na pwedeng maging idea sa atin or kakontentuhan lalo na kung naghahanap tayo ng upgrade or gusto nating pagandahin yung takbo ng ating mga motor, especially ng Honda Click. So yan, pinaglaban niya yung mga yan mga bossing. Actually, meron na siyang mas recent na video, itong tatlo lang. Pero since sinama niya yung Aerox mga bossing, may nakuha akong idea dito, which is, ayan, panonoorin natin. Bigyan lang natin ng konting inputs at i-share ko na rin yung idea ang nakuha ko sa video ni Kapwa. Actually, pangalawang reaction video ko na to sa kanya, yung unang reaction video natin sa video ni Kapwa. Napansin niya yung video natin. So, ayun, gustong-gusto ko lang nire-review yung ganitong mga video kasi nasa racetrack sila mga bossing, hindi sila nangangamote sa kalsada. Ayun, ginagawa lang nila to for comparison mga bossing. Ayun, disclaimer lang, hindi para magmayabang or para magkaroon ng pag-aaway-away yung mga brand. Ginagawa lang to for comparison at para magkaroon tayo ng idea sa pagsisetup ng ating mga motor. So yan, mabilisan lang to. Tara, umpisa na natin. Dito na lang tayo sa TV magre-reaction video no kasi medyo malaki rin at saka mas madali sa akin, hindi na tayo mag-edit. Natuturo-turo ko kung ano yung mga gusto nating i-point out no. So ayan yung channel ni Kapwa, kung di pa tayo na nakapag-subscribe, ayun yung channel niya. At ito yung video na yun mga bossing. Sa mga nakakapanood, ayan, alam niyo na yung resulta dito pero yun, lagyan lang natin ng konting inputs yan. Start na natin. Kung kailangan na natin putulin yung sungay ng mga maiingay dyan, kasi masyado na silang mahaba. Basahin natin yung mga Tataka lang ako dito sa isang click na version 2, walang ulo. Hindi ko alam kung inaayos or whatsoever. Ayun. nila. Magbigay ng tatlong mababagal na motor. Aerox V1, V2, V3. Ang nag-post, naka-click 1, 2, 5. Actually, ito mga bossing, sa mga pages or sa mga group sa Facebook, lalo na kung nakasama ko sa mga group ng Aerox tsaka Click. Since naglabas siya ng unang video, si Kapwa natin, nung pinaglaban niya yung Click 160 tsaka Aerox, nag-aaway-away na lahat mga bossing. Ngayon, nakisawsaw yung mga naka-Click 125 sa issue kung kaya naman damay-damay na mga Click tsaka Aerox, nag-aaway-away yan mga bossing. Social media, kitang-kita ko rin yung mga sagutan nila doon. So, this is the time para i-prove natin kung talaga bang may tira o kung talaga bang mananalo ang mga click sa Aerox. Tingin ko lang mga bossing, nung nilaban yung Click 160 sa Aerox, nanalo yung Click 160. Ngayon, pumapalag yung mga naka 125. Pagkarerahin daw. So, kaya nandyan yung mga yan at ihahalo yung isang Aerox. So, yun yung naging ano niyan, kwento kung bakit nasali yung Aerox at pinaglaban niya yung 125cc sa 155cc. Isa sa pinakamainit na lagi nilang pinapatamaan, pare, yung Aerox Ito. 155. Alam din naman tayo guys, pinakaayaw natin sa Etong nandito sa video mga bossing, kung di ako nagkakamali, standard yan. Standard. Yung SP is yung parang iba na yung CVT niya, parang computerized CVT. Pero ito conventional. So, same siya sa CVT ng mga Honda. O yung typical na CVT. Ganun. Mabilis sa specs na muna tayo. Ang motor na to ay merong 11 horsepower and 10.8 Newton meters of torque. Halos Ayan. lahat yan ay 99% parehas ng makina. Version to yun ng
Totoo naman yun mga bossing, kahit nag-iiba yung version ng mga motor, hindi naggaano yan, hindi nagpapalit ng makina yan. Kung may ina-upgrade man sila, konting-konti lang. Siguro may konting, tawag dito, calibration, mga ganon. May konting difference, pero halos ano lang sila, identical yung mga makina niyan. So, yung mga pyesa nitong Click V4, applicable sa version 3 at applicable din sa version 2. Ang pinaka nagkaiba lang sa kanila mga bossing, yung kaha, yung itsura. Oh. Magkaiba na talaga yung itsura, version 2, 3, 4, magkakaiba na talaga yung physical condition nila. Then yung specs ng Aerox V3 natin, merong 125 kilograms na bigat. Meron din siyang 155cc na Mabigat yung Aerox mga bossing, 125. Compared sa Click, kung natatandaan ko, 106 or 112, mga ganon. parehong makina ng Lexi na nagpo-produce ng 15.2 horsepower at 13.9 Newton meters of torque. Okay, so exciting to kasi itong version 2 na to ay naka-CVT set. Ito naman dalawang to ay naka-stock factory stock set. Sa torque, kung makikita nyo yung mga specs kanina, mas malakas yung torque ng, syempre, nung 155cc. Pero dito sa 125. Yan. Ito kay Ichan. And shoutout kay Hana kasi kay Hana ulit yung V4 na yon. Mga wala. Ayan, mga bago pa to mga bossing galing kasa or bagong labas sa kasa. Hindi pa masyadong nalaspag to. Tsaka bago-bago pa lang talaga yung Click V4. So pag nakakita ka niyan, hindi pa talaga laspag. Naman silang beef between Aerox users or what, something like that. Mga walang kinalaman yung owners dyan. Ang ayaw lang talaga natin ay yung mga maiingay. So tingnan natin kung talaga bang may bitaw. O shoutout din kay GI, kanya naman tong version 2 na click na nakapanggilid set. And ito na Ito, yun. Kagaya ng binanggit niya, ito mga bossing, nakapanggilid to. So yung CVT nito, hindi na siya stock, pinalitan na siya ng set. So mamaya malalaman natin kung ano yung set na pinalit diyan at makikita nyo kung ano yung difference ng naka-CVT set compared sa mga naka-stock na yan. Okay Testingan na. guys, ito na ang pinakakantay nyo. Ito mga bossing, racetrack talaga yan. So inuupahan nila. Hindi ko lang sure kung magkano. Pero parang tanda ko 40, 30k. Pero siguro may discount na siya kasi halos madalas na siya dyan. At yun, legal na magkarera dito or gumawa ng mga drag race, mga bossing. So, wala namang nilalabag sa ano yan, LTO. So, wag kayo magtatag ng LTO dito. Legal yung ginagawa nila. Testing natin ha. Aerox 155 na all stock versus Click version 3. Okay. Yeah. Take note mga bossing, yung Aerox 155cc. Yung Click 125cc. Magkalayo yung diferensya. Not specifically 125. Alam ko may point something pa yan. Pero 25cc yung difference. Nahin pa kitang konti. Okay din. Kung makikita nyo sa first, sa first arangkada, parang nauna to. Balikan nga natin. Nahin pa kitang konti. Ay, nauna. Do, pinauna niya daw, kaya nauna. Sige, sagat na natin si Mano to. Na natin. Arangkada, wala, malayo na mga bossing. Take note, all stock parehas siya na, all stock. Walang binago sa CVT. Difference, kung makikita naman, layo talaga. Bye-bye! Malayo na mga bossing. Pwede pang makadaan yung yung baka, yung aso. Layo, malayo. Ayun o. May space pa, malaki pa yung space. Papalaglagay natin yan lahat. before na agad. Ang layo eh. Wala ka na second chance. Game. O game. V4, ito yung pinakamabilis na version ng factory stock. Tingnan natin kung Yun yung sinabi niya. Nung naglaban yung tatlong Click, V4 yung nanalo ko kasi since bago pa, tsaka may na-upgrade na, lumitaw yung yung performance ng bagong Click. So, siya yung pinakamabilis. Check natin kung matatalo niya to. kumusta siya head to head with Aerox 155. Sabay, Oo, pwede rin oh. Parang Pwede rin. umalsa to ng konti. Kasi nauna talaga yung Pwede Aerox. lang, pre. Arangkada mga boss. Aerox talaga, malayo yung difference ng all stock sa 125 or sa Click sa Aerox. Ayan, take note yung napapanood natin mga bossing ha. Sa all stock, Click V4, iwan na iwan siya dito sa Aerox.
Take note nyo yan. Hanggang pwede lang talaga. Mamaya may papakita ko sa inyo or may mapapanood tayo na ikakagulat nyo. Ayun, pwede din dumaan yung pusa eh. Oo, makakadaan pa yung pusa doon. Malayo, malayo. Malayo din. Oo, Malayo di ba? din to. Talagang matatahimik yung mga maiingay ngayon. Anyways, mamaya may ipapasok din tayo na modified na click. Tapos tingnan natin kung uubra. Yun yung tinutukoy ko mga bossing. Yung Click V2 modified. Yun yung exciting part. Siyempre, Aerox. Wala stick. Ito round 2 na to, nagpalit ata sila ng palit ng driver. Oh, parang nauna ng konti ito eh. Una siya ng konti, slight lang ngayon, no? Nauna siya ng slight. Pero bawi agad yung Aerox. Lumalayo talaga, pare. Layo mga bossing. Layo ng difference, oh. Ayan, sa point of view na yan, malayo talaga, malayo, no? Take note nyo yan mga bossing. Magugulat kayo sa version 2. Okay na lang ako. Dito, malinaw na talo talaga, all stock, yung Aerox sa click sa speed test nila na 400 meters. Malayo. Since 155cc naman yon, so expect naman talaga natin na mananalo. Modified! Akin yung modified. Diyan ka na to. Yan. Mo ha. Okay, dito naman tayo. The moment we've all been waiting for. Okay. Since eto, na-testing natin to Yung click mukhang naka-pipe siya eh. So, naka-performance pipe or power pipe siya. Medyo maingay. nakaraan. At ito ang nanalo dun sa exhibition natin ng click kasi ito ay modified. Testing natin ngayon kung kumusta ang performance nitong modified. Siguro soon gawan natin ng reaction video yung tatlong click. Pero for idea, ito talaga yung nanalo mga bossing. Since modified, expect naman natin. Pero eto na, dito nalilitaw mga bossing. Itong modified na nanalo doon sa stock na click, ilalaban dito sa Aerox na stock. Ano sa palagay niyo yung mananalo? So sa mga hindi pa nakakapanood, nakaka-excite to mga bossing. Na Honda Click. Panggilid lang to ha, panggilid, power pipe, mags. Yun. Tandaan niyo yung binanggit, panggilid, power pipe. Panggilid, ibig sabihin, hindi na stock yung CVT. Mamaya alam ko sasabihin kung ano yung mga napalitan. Hindi ko alam specifically kung anong brand yung pinalit, pero yun, magkakaroon kayo ng idea sa ginalaw dyan. So, power pipe, mags, marami-rami na rin. At saka, di ko sure kung ba't walang ulo yan eh. Caliper, disc, gulong, brand ng gulong, peltan niya. So, slight modification lang. Pero yung major nakaibahan niya sa stock, yung panggilid lang talaga. Sisipatin ko kung naka-ES to, no, mga bossing, or nakatindig para may idea rin tayo. Hindi ko pa makita eh. Apekto sa performance, yung panggilid lang. Naka-full set to. So, ano set nito? 10-11 na bola. 10-11 na bola, tapos? Yun, mga bossing dito binanggit. 10-11 na bola. So, pag sinabing 10-11, tatlong 10 grams, tatlong 11 grams na bola. So, in total, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63 grams yung total weight ng bola. For idea mga bossing, 63 grams yon. 1-2 center, 1-5 clutch. Take note yun mga bossing. 1-2 center spring, yung malaking spring, yun nandun sa torque drive. 1.5 yung center. Yung medyo nagulat ako dito, sobrang tigas ng ginamit doon sa clutch spring mga bossing. 1.5. Yung 1.5 na clutch spring, nangangailangan ng mataas na buwelo yon para umandar or in short, magkakaroon ng delay. Pero tignan nyo yung nangyayari dito mga bossing. Tignan nyo yung mangyayari. Check natin kung magkakaroon din ng delay. Yung bell, stock. Bell. Stock bell. Yung bell mga bossing stock. Hindi ko lang sure kung yung torque drive at saka yung drive face, tsaka pulley or yung lalagyan ng bola. Yung pulley nga, stock. Pero yung bell stock. Hindi niya binanggit dito mga bossing. Yung belt naman, sabi niya stock. Yun lang yung hindi ko dito, nakuhang sagot. Kung stock ba yung drive face, yung torque drive, yung male at female. Kasi kapag gumamit ka ng doon, aftermarket, medyo magaan yung mga parts na yon.
Yung naging malinaw lang sa akin dito, yung bell niya, stock mga bossing. So yun, para magkaroon lang kayo ng idea sa setup at kung gusto niyo makuha yung ganitong speed, which is, ayan, titingnan natin. So, yun. Alam niyo na yung specs, ha? Modified. For me, this might be unfair kasi hindi na to factory stock. So, yung beef between factory stock na click at saka ng Aerox, ibang usapan yun. Pero ito ay between modified na click versus factory stock na Aerox. Yun, mga bossing. Ito yung magandang laban. Kasi dito, sa resultang makukuha natin dito, makikita natin kung kayang matapatan ng modified na click yung all stock na Aerox. Di naman sa kailangan nating tawag dito, mas maging mabilis sa ibang motor. Ang kinukuha natin dito na idea kung pwede nga bang makuha yung speed or pwedeng malagpasan ng speed ng modified na click yung stock na Aerox, which is yun kasi yung kadalasang hinahanap ng mga motorista, yung speed. Bibili sila ng lower CC, magrereklamo sila, mabagal. Ngayon, may way ba na pabilisin? So, dito makikita natin yan, mga bossing. Tingnan pa rin natin kung kakayanin ng modified na click. 125 stock lang to, pero modified, ha? Panggilid set versus factory stock na Aerox. Interesting to. Try natin. Same kami ng bigat ni J2, nasa kanya yung pabigat. So, paglaglag, ha? Ito, mga bossing, kasi kung gusto mo ng speed sa lower CC, ito na yon. Makikita nyo kung may improvement. Game. Kaya sabay. Hop, dito medyo parang nakausilina ng konti yung click. Check natin kung aalsa tong Aerox kahit konti lang. Kasi doon sa unang mga version, hindi nakaalsa lang ng mga milliseconds pero nalagpasan agad ng Aerox. Natin. Ayun, hindi niya na ano, mga bossing. Pagka abante or pagka arangkada, nakausilina talaga tong click. Ito medyo umano na, naiiwan na. Ano? Yun, Lagot! Lagot tayo dyan! solid. Ayun, kahit si Kapwa, di ba, tuwang-tuwa sa ano niya, reaction. Kasi makikita mo, busing, tatalikod na yung leeg mo dyan, makikita mo na yung Aerox. Kumbaga, may improvement na sa click. Kaya tumutulo na yung Aerox. Ayan, hindi ko sure kung malalagpasan niya. Ayun, malapit-lapit yung naging resulta, no? Pero, nauna yung click, mga bossing. Mas nauna yung click. Do medyo malapit yung naging pagitan, pero makikita talaga natin naunahan or may improvement na mangyayari kapag nag-modified tayo ng CVT. Alam ko itetest pa ulit eh. Ayun no? Gagi! Wala. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, walang ano dun eh. Ang parang may nangyari dito. Dito ko na-realize na mong improve talaga yung speed ng motor sa panggilid lang, mga bossing. Walang rem up to. Alam ko walang rem up na binanggit. Kumbaga parang wala siyang glory kasi modified na to eh. So for me, hindi siya counted. Anyways, sa testing natin, isa pa. Isa pa. Ulitin pa nila. Pero pag nakabuelo na yung Aerox, pansinin nyo, nakabuelo na siya. Di ba? Dumudulo na yung Aerox. Dumudulo na. Click! Liga dyan! Ano? Siguro, mga bossing, kung mahaba yung racetrack, no? Kagaya ng binabanggit ni Kapwa, possible pa na makabawi yung Aerox doon sa part na yun. Kung mahaba, ito kasi 400 meters lang, 402 to be exactly, yung haba na racetrack. Pero kung mas mahaba yan, doon mo na makikita yung speed ng Aerox or maduduluhan pa niya yung click. Possible, no? Hindi natin sure kasi hindi naman pinakita. Pero yun, yung click sa arangkadahan sa first 400 meters, natalo niya yung Aerox, which is, yun naman yung lagi nating hinahanap sa motor, yung arangkada compared sa top speed. Kasi kung nasa kalsada natin sa Pilipinas, hindi naman sobrang hahaba ng mga patag talaga. May mga kurba-kurba din yung kalsada. So ako, kung papipiliin, arangkada versus top speed, doon ako sa arangkada kasi yun yung magagamit mo all the time. Kapag hihinto ka, kapag aalis ka, arangkada talaga, mga bossing. So,
mas okay. Yun yung improve niya sa inyong mga motor. Kita kasi naka-click to. Ano masasabi mo? Panalo yung click na modified. Ano masasabi mo? Oh, pero panalo to. Ano masasabi mo? Kasi may possibility mga bossing kahit modified mo yung click, pwedeng manalo yung Aerox eh. Pero nakakagulat talaga na, alam mo yun, may kailangan ka lang baguhin at pwede nang maging katulad ng stock na higher CC yung motor mo na low CC. Gets niyo yung punto ko? Pwedeng ano eh, pwedeng manalo tong Aerox eh, pero alam niyo, nanalo yung click. Which is, parang idea na rin sa mga nagsiset up sa atin na kung gusto natin pabilisin yung motor, pwede natin siyang kunin talaga sa panggilid. Ano masasabi mo? Speechless siya. Speechless. Pero eto lang. Kapag ano naman to, CVT set yung Aerox, for sure, mananalo na to mga bossing. Wala tayong pag-aawayan dyan. Pag parehas naka-modified, wala na tayong pag-aawayan dyan. Ito yung mananalo. Well, alam ko na rin naman magiging resulta pero ganyan. Yun, yung unang laban pa lang, gets na rin ni Idol Kapwa. Talo talaga to. Pero ayun, nagpalit sila. Tignan natin Okay. ulit. Change rider lang. Okay. Sige. Hindi ko pa nakikita kung natindig to eh. Talagang dumudulo nga yung kumog na to. Yun. Hindi ko sure kung stuck yung fitment niya mga bossing, yung tindig. Pero, hindi ko lang sure ha. Hindi ko sure kung naka-ES siya eh. Parang medyo malapit na sa palode eh. Tsaka ito, hindi na siya tuka ng manok. Do, kapag sinakyan mo yung stock, medyo bababa yan. Pero, hindi ko sure ha. Hindi ako 100% sure kung nakatindig yan. Check pa natin, baka masipat natin. Ayan, ayan, ayan. Ayan dito. Ayan nga, parang ano siya. Naka-usli ng konti. Ito rin, medyo nakatagilid na. Kung di ako nagkakamali, 2.5 or plus 2 ES to mga boss. Hindi ako sure ah. Hindi ako sure. Kung may nakakaalam kung natindig yan, comment nyo na lang. Kasi sinisipat ko lang din eh. Palibasa modified cowboy. Lumalayo talaga. Layo. Layo oh, kung makikita nyo naman. May difference. 125. Medyo lapit lang, pero una pa rin yung click. Okay, syempre hindi pa tayo tapos. Ngayon naman, modified driver. Sinisipat ko yung muffler nito eh. Parang GBT yung click dito. Check natin. Tayo tapos. Parang, Ngayon naman, modified driver. parang walang air filter yung click eh. Nakarami Meron. yata. Diyan, halika. Halika, ikaw na. Dito ka sa Aerox. Tanggalin mo yung pabigat. Ayun oh. Okay. Isa rin to mga bossing factor to. Tong mushroom air filter. Kasi mas malaki yung butas niyan or malaki yung air intake na nakukuha niyan. So, hindi sakal yung motor. Nakukuha niya yung power na gusto niya. Also, since naka-pipe siya, ayun, nakatulong tong ram air na to. Or yung mushroom air filter, I mean. Para mas maging maganda pa yung performance niya. So, ngayon ko lang napansin, wala siyang airbox. Yan, Okay, yan, yan. game. Si Chan. Legendary Hinete. Bolsos. Yung isang hinete nito, ano siya, medyo magaan yung timbang. Hinray nila kasi may factor din yung timbang. Pag magaan ka, mas makakausad ka agad, hindi mabibigatan yung motor. Version 2 na modified versus Aerox na purely stock. Di ko sure kung anong pipe yan, no? Tingnan natin ang modified Hinete. Kung aabot. Yun. Ano siya, bossing. Nakatindig siya, yan. Kita natin dito. Nakatindig. Liit, oh. Compared dito, ang laki. Nakatindig to. Ito. Tapos, yung pipe niya, parang GBT siya mga bossing eh, kung di ako nagkakamali. Tapos, sa fitment, parang kung naka-lowered man to, konti lang. Pero sa ES, for sure, naka-ES to. Ayun, na-confirm ko na. Konti lang. Mga 2 or 2.5. Not sure ha, baka pwedeng 3 rin eh. Hindi pa rin nababot ang modified Hinete. Layo na.
Oh, di ba? Ayun, parang kita yung tindig dito mga bossing eh. Yun. Okay. Ayan mga bossing. Naka-flash to for sure. Sa tindig, pwedeng fender fitment na yung ginawa. Okay, pero mataas pa yung clearance. Mga 2 lang nga to, plus 2. Ayan, may tindig na eh. Factor din kasi yan para sa stability ng motor. Ito yung sa V4 oh. Ang layo. Parang sinipa nga pa loob. Sa fitment, goods naman tingnan. Layo, di ba? Iba talaga ang modified hinete ba? So, yun mga bossing, hindi ko na pahahabain yung video. Ang nagustuhan lang natin dito is kung gusto mo ng magandang arangkada, ito yung mga pros no pros muna. Kung gusto mo ng arangkada, pwede ka magpalit panggilid lang. Pwede mong makuha yung speed ng mga higher CC. Yun yung pinaka-point natin dito. Ngayon, yung cons naman na nakikita ko dito mga bossing. In long term na, in long term, medyo mapapaikli niya yung buhay ng motor kasi una, kailangan mo ng ram air. Kung gusto mo ng ganong setup pero pwede naman yung typical na air filter. Medyo sakal lang nga ng konti. Pero pag full potential, partner ng pipe para maganda yung performance is malaking butas na air filter. Pwedeng yung washable, medyo malaki rin yung butas, ram air or yung mushroom. Yun yung mga pwede mong gamitin. Ngayon, para makontra mo yung ano ng cons ng mushroom air filter or washable, kasi malaki yung butas nun, lagi kang maglilinis ng throttle body. Throttle body kasi yung alikabok, laging papasok doon. Walang nagfi-filter ng maayos. Ngayon, kung gusto mo lang ng saktuhang performance, pwede mo pa rin gamitin yung stock air filter mo. Sa CVT naman, not necessary na kailangan nating taasan yung mga springs natin. Actually, yung center tsaka clutch, okay na sa 1K yan. Yung 1.2 medyo mabigat na yan sa kamay eh. Pero nasa inyo naman, kung medyo mabigat yung timbang nyo para kayanin kayo ng motor, kailangan nyo ng magandang hahatak para marangkada kayo ng walang dragging, lalo na kung paakyat. Medyo, yun nga, may kabigatan yung mga rider. So, yung iba kasi iniisip kapag gustong pabilisin yung motor, remap, bolt on, ano pa ba? Tawag dito, karga ng makina, pataasin yung CC, gawing 232, whatsoever, basta tataasan yung CC. Pero, ayan, nakita tayo na CVT lang yung in-upgrade. Naging ano na, maganda na yung takbo ng motor. Kumbaga, kaya niya nang makipagsabayan sa higher CC. Pero hindi naman natin kasi ini-aim na maging pinakamabilis na motor. Pero yun, at least nakita natin na malaking improvement ng CVT lang yung in-upgrade halos mga bossing. Stock yung bell niya, yung mga pulley, tsaka torque drive. Yun yung di ko sure kung lighten siya aftermarket or stock. Pero siguro soon gawa tayo ng ano nun, ng parang experiment kung yung ganung setup na stock tapos yung mga springs na binanggit kanina, bola, is makukuha natin sa experiment na makukuha natin yung speed, yung ganong klaseng speed. Lilitaw naman yung comparison ng speed pag itaw sa inyo. Pero ako nakauna. Nahabol na lang ako. Ayan, itines ulit nila. Legendary driver! Nagpaiwan na to eh. Legendary driver! Ayun oh. Di ba? Lakas. Tinatagpos talaga na ito. Mid RPM mga bossing. Kayang may pagsabayan. Oo, di ba? Nagpahuli na tong ano eh, V2 eh. Pero nauna pa rin siya. Yes, di ba? Tingnan na lang natin resulta. Okay. Ayun yung oras nila mga bossing. Version 3, 4, Aerox, click dito. Ayan, naka-arrange na sila. Click dito, kung makikita niyo yung speed niya. Sa 19 seconds, mabot ng 100. Aerox, ayan, 19 seconds, halos parehas. 96. So, 4 kph yung pinagkaiba. Ito, medyo accurate yung ginamit nila dito kasi GPS time sila mga bossing. Hindi lang yung titignan nila sa dashboard or sa panel yung basihan.
Meron silang GPS time. Medyo accurate to, maganda nga yung ginawa ni Kapwa dito. Click B4, ayan, 94. Halos same sa Click B3. Pero yun, mas mabilis nakuha ng Click B4 yung 94 compared sa V3 na 21 seconds. Pero hindi naman nagkakalayo. Pero makikita nyo dito, ang layo ng pinagkaiba ng nakaset ng Click V2 or yung nakamodified na CVT. Ang layo. Oh. So, yung lesson lang dito mga bossing, pinaka-lesson na matututunan natin dito, hindi nyo kailangang magpakarga ng motor. Kung gusto talagang mas maging matulin pa dyan, actually, magiging matulin pa pag nagpakarga kayo dito sa nakuha na to. Pero kung kayo yung tipo na kayang makontento na mga bossing, CVT lang yung galawin nyo. Itono nyo ng maayos. Check nyo, pag-aralan nyo rin kung ano yung setup na maganda. Pwede nyo gayahin yung binanggit natin kanina. At yun, kaya nang makasabay sa rides, lalo na kung puro mga higher CC mga kasabayan nyo, hindi kayo nahuhuli. Ay mga bossing, kung yun lang inaalala nyo, no, na mabagal yung motor nyo, pwede nyo siyang i-upgrade sa CVT lang mga bossing. Lalo na kung as of now, no, as of now, may unit kayo ng mga Honda Click katulad niyan, version 2 hanggang 4, lalo na yung 4, ang ganda, di ba, bagong bago. Kung gusto nyo i-upgrade yung speed, wala naman tayo problema na 125cc yan. Pero kung gusto nyo i-upgrade ng konti speed, CVT lang mga bossing. So yun, sana may natutunan kayo sa video natin na to. At soon magre-react pa tayo sa mga ibang video ni Kapwa. The more click, the more you know. Drag race ng tatlong Honda Click, isang modified at isang Aerox. Bye-bye!